Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan dito po sa Bobs TV. Okay, so magandang araw muli sa inyo mga kababayan at ito pag-usapan natin, no, ang inyo pong nakikita sa inyong screen ngayon ay walang iba kundi si Senator Amy Marcos, ang kapatid po ng ating Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. At meron po siyang matinding mensahe, no? At may mga patama po siya mga kababayan, no? Diyan sa mga kasama ng ating pangulo, no, sa palasyo. At nito nga lang po nakaraan na-ospital po o nagkasakit ang ating Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. At dito makikita natin parang concern, no, si ate o si Manang Amy mga kababayan sa ating pangulo. No, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Okay, so ito mga kababayan, no. Alam nyo, neto nakaraan, meron pong doon sa rally, no, nakita natin kung paano binanatan ni Senator Amy Marcos ang ating pangulo at sinabi pa, no, tila pinapalabas niya na totoong nag-aadok-adok ang ating pangulo mga kababayan. No? Bumaliktad na ba si Senator Amy Marcos? No, kasi eto, no, matapos nga pong mapabalitang na ospital ang kanyang kapatid, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, bigla po siyang naging concern mga kababayan. Ano sa palagay ninyo? Bakit kaya biglang naging concern ng ating Manang Amy sa ating Pangulong Bongbong Marcos? No, sabi nga nung iba plastic daw. Plastic nga ba? O eto, panoorin muna natin, no, kung ano nga ba yung kanyang mga naging mensahe sa ating Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. Right? Let's go. Ayan na nga ang sinasabi ko. Ayan, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Nako, talaga naman. Concern na concern. Alam niyo yung yung reaction. Nako, yan sinasabi ko sa inyo No, ayan, nagkasakit na yung Pangulo natin. Nagkasakit na si Bongbong. Ay, concern na concern no? Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang. No. Ayan, wala daw nagmamahal sa kanyang kapatid, mga kababayan. Wala raw nag-aalaga sa kanyang kapatid, mga kababayan. Yan po yung sabi ni Senator Amy Marcos. Pero ako, no, medyo hindi ako 50-50 ako, no, dito sa sinasabi na to ni Senator Amy Marcos. Bakit 50-50 mga kababayan, no? On the political side, unahin natin, no, political side mga kababayan, tila parang pakitang tao lang, sabi nga nung iba, no? Pakitang tao lang yan, kunyari concern lang yan. 'Di ba? Pero after po niyan, sigurado, babanatan na naman niya yung Pangulo natin. On the political side yan, mga kababayan. Pero sabihin natin on the private side, no, bilang kapatid, natural lang po sa kanya na maging concern kasi kapatid pa rin naman po siya. 'Di ba mga kababayan? Pero mas umaangat ngayon, no, yung political side, mga kababayan, dahil nga po, no, doon sa mga nangyayari ngayon, especially, no, talaga namang gustong-gustong patalsikin yung Pangulo natin na itong mga tao na sabihin na lang natin, no, na nasa side nila Senadora Amy Marcos, especially yung mga kumakampi sa mga Duterte. Diba? Kasi pag napatalsik nga naman yung Pangulo natin, si Sara Duterte na yung uupo, mga kababayan. Diba? Ganun lang naman kasimple yun. Pero kung sa family side, sa personal side, mga kababayan, talaga naman, no, may karapatan siya magsalita bilang ate. No, pero para sa akin, no, imposible naman na wala nag-aalaga sa Pangulo natin. May mga doktor naman siguro yan na lagi nag-check sa kanya, no, nagmo-monitor sa kanya. Imposible rin naman na hindi siya inaalagaan ng kanyang pamilya, no, ng kanyang asawa. 'Di ba mga kababayan? So, meron pa rin, no, na nag-aalaga sa ating Pangulo, mga kababayan. So, hindi para sabihin na walang
nagmamahal sa ating Pangulo. Di ba? Ang tanong ko, no, ang health niya, ang bibigay. Talaga naman. Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Di ba? Hinaluan niya ng politika. Ang health niya bibigay dahil sa trabaho. Ano, ang health niya bibigay dahil sa stress, dahil sa pressure na ginagawa ng mga kaalyado ni Senator Amy Marcos. Ang health ng ating Pangulo ay bibigay dahil dun sa mga tao na gusto siyang pabagsakin. No? Nagets nyo ba, mga kababayan? Nagtatrabaho yung Pangulo natin para mapaganda yung pamumuhay ng ating bansa. No? Makapagbigay ng maraming trabaho, masawata ang korupsyon, 'di ba, mga kababayan? Tapos sasabayan ng stress, ng problema doon sa mga tao na gusto siyang patalsikin sa pwesto. No? Yun, Senator Amy Marcos. Doon nang gagaling yung stress. Doon nang gagaling yung sakit. No, kasi stress, pressure, lahat na. No? Maraming iniisip yung Pangulo natin. 'Di ba? Imbis na ganyan yung ginagawa niya sana bilang kapatid, mga kababayan, ang may papayo ko lang sana dito kay Senator Amy Marcos, mas maganda siguro suportahan mo na lang yung kapatid mo. Tulungan mo yung kapatid mo. No? Isang tabi yung politika. 'Di ba? In the end, lahat tayo magpo-prosper. No, pero kung ultimo ikaw sasama ka sa pagbanat sa Pangulo, sa kapatid mo, isa ka sa nakakadagdag ng problema. 'Di ba? In short, hindi rin nakakatulong si Senator Amy Marcos. Yung payo niya na to, useless to. 'Di ba? Wala naman umaasikaso sa kanya. Kaya kung ako sa kanya, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan. Talikuran na niya lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo. Nako, hindi po pwedeng talikuran. No? Parang sinabi ni Senator Amy Marcos, iwanan mo na yung mga yan. Iwanan mo yung mga taong nagmamahal sa'yo, yung mga taong sumusuporta sa'yo. No? Unahin mo yung kalusugan mo. 'Di ba? Bumaba ka na sa pwesto ko lang na lang ganun sabihin. 'Di ba? Ang gulo lang yan. Wala sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. No. At ayan, habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Naku! Nako may mga piling presidente raw, mga babae. 'Di ba? Napunta, alam mo 'yon, no? Yung sakit ng Pangulo natin, sinakyan, is parang sinakyan doon ni Senator Amy Marcos. Again, nagbibigay lang tayo ng komentaryo dito, opinion natin. Wala tayong para siraan dito, mga kababayan, no? Parang sinakyan lang ni Senator Amy Marcos yung issue na nagkasakit yung Pangulo natin. 'Di ba? Para doon sa mga political agenda nila. No? So ito po, yung nagisagot ng palasyo, mga kababayan. Panoorin natin. Sa ibang balita, huwag gawing biro ang kalusugan ng Pangulo. Yan ang pahayag ni Presidential Which is totoo naman, no? Kasi seryoso yung kalagayan yung Pangulo natin, ng Pangulo natin, mga babayan, eh. 'Di ba? Hindi naman biro yung naging sakit niya. 'Di ba? Kahit pa sabihin natin nakalabas agad siya, yung Pangulo natin, no, under observation pa rin siya. No? At kahit na nakapagtrabaho nga po siya, hindi naman lahat nagawa ng ating Pangulo. Hindi po lahat ng trabaho na dapat niyang gawin, nagawa po niya. Dahil under observation siya at limited pa rin. No, yung kaya niyang gawin, limited pa rin yung pwede niyang trabahuhin, mga kababayan. 'Di ba? Communications Office Undersecretary Claire Castro kaugnay ng pagkakasakit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isinailalim sa medical observation dahil sa diverticulitis. Buwelta ni Jose Castro, huwag maging komedyante o payaso sa pagbibigay ng payo at totoong puso at pagkalinga ang kailangan ngayon ng isang taong may pinagdadaan ng karamdaman. Actually, ito mas maganda siguro, no, kaysa naggawa ng video etong si Senator Amy Marcos. Para sa akin, no, kung talagang concern siya sa ating Pangulo, mga babayan, no, bakit hindi niya personal pinuntahan yung Pangulo natin? 'Di ba? Paano lang ba naman na pumunta siya sa palasyo, pumunta siya sa Malacanang, personal niyang kinamusta, no? Personal niyang inalam yung kalagayan ng Pangulo natin. Hindi ba parang mas maganda kung ganun yung kanyang ginawa?
No, kaysa yung ganito nag-release siya ng video, gumawa siya ng video, 'di ba? Imbis na okay lang sana, no, na naging personal na lang yung kanilang naging usapan, mga kababayan, bilang kapatid, no, nahaluan pa ng politika. 'Di ba? Kung talagang concern siya, huwag niya nga haluan ng politika. No, yung concern lang siya do sa kapatid niya. 'Di ba? Puntahan niya sa palasyo. 'Di ba? Puntahan niya doon. Personal niya makamustahin. Ano yung kalagayan mo? Kamusta ka na? 'Di ba? Doon makikita natin no, yung talagang pagiging ate niya, mga kababayan. Pero kung ganito, video ilalabas, no? May oras siyang gumawa ng video tapos may oras siyang makapagsingit pa ng politika doon sa sakit ng ating pangulo, ibang usapan na 'yon. No, parang merong agenda or something akong nakikita, mga kababayan. Well, ewan ko lang no sa inyong opinion, sa inyong obserbasyon, pero sana no walang mga ganong mensahe na nahahaluan ng politika kung talagang concern siya sa ating pangulo, sa kalusugan ng pangulo natin. 'Di ba? Sagot ito ni Castro sa viral video ni Senador Amy Marcos kung saan sinabing kaya umanong bumigay ang kalusugan ng Pangulo ay dahil wala anyang nag-aalaga sa kanya sa Malacanang at tila may kanya-kanyang agenda ang mga tao nakapaligid sa nakababatang kapatid. 'Di ba? Yun yung sinasabi ko no? Pag sinabi mong may mga tao sa paligid mo na may kanya-kanyang agenda, napapasukan na ng politika 'yon. 'Di ba? May political aspect na 'yon. No? Kasi andun na yung may mga tao sa paligid mo. Yun yung word no? May tao sa paligid mo na may kanya-kanyang agenda, no? Iba na 'yon, ibang usapan na 'yon. 'Di ba? May politika na 'yon. Pero kung sinabi sana ni Senator Amy Marcos, no? Na yung pangulo natin sana ingatan ninyo, alagaan ninyo, oh? Kagaya nga yung sabi natin, mas maganda kung personal niyang pinuntahan at kinamusta yung Pangulo natin at walang media, walang press. 'Di ba? Mas maganda yon, no? Bilang ate sinasabi ko rito, bilang ate dapat bilang ate, ganun dapat yung ginawa niya. Mas naging concern siya personally, no? Hindi politically motivated yung kanyang ginawa. Diba? Dagdag pa ni Castro, iwasang magpaka-plastic sa mata na nakararami. At yan ang mga balita. Okay, so kaya naging parang plastic yung datingan, mga babayan. 'Di ba? Kasi yung mensahe, no, hindi parang para sa akin hindi parang hindi bukal sa puso. No, hindi hindi taos puso yung pagiging concern ng ating butihing Senator Amy Marcos. No, kasi may politika 'di ba? Nahaluan ng politika, mga babayan Pero kung sabi nga natin, no, yung mensahe niya kahit sa video na ganyan walang ganung politika. Kung ang mensahe niya is magpagaling ka, no, ingatan mo yung sarili mo, no, tas magpayo siya, ganito ganyan ang gawin mo. Pero kung may sasabihin siyang ganon, no, na may mga tao sa paligid mo, alisin mo na yan, iwasan mo na yung mga tao na yan, 'di ba? Nahaluan na ng politika. No, kaya lumalabas na parang plastic, no? May pagka-plastic yung datingan nung mensahe nitong si Senator Amy Marcos sa ating pangulo. Kasi may politika nahaluan na ng politika yung mensahe niya. Okay, so kayo, ano sa palagay ninyo, mga kababayan? No? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video. Peace and out.